Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, yung naganap po dyan na hearing kahapon po, the 7th episode of committee hearing ng Good Government and Public Accountability. Kasi po, dalawang kawani na ng tauhan ni Pusit ang mga nagdadrama mga kababayan. Itong isa, sobrang entitled talaga mga kababayan. Yung isang empleyado niya, sobra po ang privilege. Sobra pong entitled. Mamaya sasabihin natin kung sino yan, no? At ganun din po, mayroon pong natuklasan ang mga mambabatas. Paano po nalustay ang CIF ni Pusit, no? Magaling po talaga itong mambabatas na ito. Napapalabas ang katotohanan, nanginginig ang mga resource person or witnesses. Baka ito yung ayaw makaharap ni Pusit kasi alam niya mani-mani lang yung pagiging abogada niya. Imamani-mani lang siya nito. Ano sinasabi mo? Pengi pangang mani. Baka maski na nakapikit itong congressman na ito baka naggagagano si Pusit pag nakaharap niya, manginginig Ang tapang ni Pusit kahapon, mga kababayan. May mga larawan akong nakita, nakandun siya, taig niya pa yung mga bantay doon sa sa mga camps nung World War II. Feeling niya siya yung bantay ng mga preso Tapang ko talagang aliman na itsura no? Talagang German Shepherd yung itsura niya doon, mga kababayan. German Shepherd. Akala naman niya ma-intimidate niya yung mga congressman at congresswoman. Wala. Sabi nila, nasa bahay ka namin. Gumawa ka ng sarili mong bahay. Kung ako doon, flower base ka nga lang Oo, di ba? Wala ka namang mandato Gumawa ka lang ng mandato mo Para tsurba-tsurba ng pera. Oo, magpaliwanag ka. Nag-oath nga. Nag-oath nga siya. Pero siga-siga naman. Kala niya mababraso niya parang tatay niya. Parang feeling niya, yung magulang niya lang na kayang-kaya niyang brasuhin. Hindi. Baka dapat may nagsabi doon, mga kababayan Nung nag-oath siya, nag-oath pala para lang tulungan yung mga OBP employees niya, hindi para tanungin siya. Tapos sabi niya, sagot siya ng sagot doon. Kung ako yon, Madam BP, we are not your mom or your dad. We're not your mother. Nakaya-kaya mo kaming brasuhin, ha? One more time. We're gonna kick you out here. No matter who you are. You are in our house. Our house. Our rules. Yun ang dapat sinabi nyo. Sumunod po kayo. Paulit-ulit siyang sinabihan. Sumunod po kayo sa patakaran ng house. Hindi niya alam baka sa bahay niya walang rules. Nakita nyo na yung pag-ugali niya, siguro, di ba, pag nakita mo, siguro sa bahay mo hindi malinis. Hindi maglilinis ka ba bahay mo? Kasi nagre-reflect Di ba? O ngayon, baka sa bahay niya walang rules, free for all. Tatanong lang. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. Ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. And special shout out to all our OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners, sa mga guro, at ganun din po, lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay, tumutulong at sumusuporta sa ating mumunting channel. And special shout out to all our kapots angels. May God bless us all, God bless our country, and may God bless the Marcos administration and keep it safe from the hands of this Duterte, ang mga demonyo. Okay? Ito po, mga kababayan, yung kanya pong mahal na chief of staff na spoiled na ang mga bantay aso ay mga senador. Biruin nyo, pinasasahod nyo yung mga senador na yan, pero tagapagbantay lang pala ni Zuleika Lopez. Di ba? Si Bato. Nandoon nagbantay, parang misis niya. Kaya nga po, napaka-privilege nitong chief of staff na to. Bakit? Bakit siya
binabantayan ng senador pa. Bakit siya inaasikaso ng husto ng vice presidente? Ano? Bakit? May special relationship ba kayo? Biruin nyo, imbis na kamag-anak ni Lopez ang magbantay sa kanya, senador. Siguro sabi, bantayan mo maigi yan. Baka masalisihan tayo. Eto po, napaka-espesyal. Tingnan nyo. Sara Duterte aide, Zuleika Lopez, skip house probe due to stress disorder. Ina talaga mga kababayan. Lahat na lang. Basta ayaw. Ang daming dahilan. Vice President Sara Pusit Duterte's Chief of Staff lawyer Zuleika Lopez skipped Monday's House panel probe on the budget use of the Pusit office and the Department of Education due to acute stress disorder. Ang gandang isik, niyan, no? Pag dito, I'm gonna call in sick. Why? I got a stress disorder. What? Why you being stressed? I don't know. Sick leave nga naman, kayo na. Quote, as you may have been aware, yesterday, November 23rd, I was admitted and confined in the Veterans Memorial Medical Center and was subsequently diagnosed with acute stress disorder following the series of incidents leading to my eventual transfer to said government. Nahuli pang nagsinungaling. Yung unang interpolator, si Representative Swan Singh ng Nueva Ecija. Yun, pinakita yung video, yung sinasabing nilusob daw siya. Nag-barge in daw sila. Kitang-kita naman yung babae. Kumatok, Madam. Magalang pa nga Madam, baka meron po kayong robe dyan. Mag-robe po muna kayo. Diba? Pero siya, bastos. Tapos binaliktad niya. Sino nagturo nun? Sino nagturo? Yung mga pa nga, mga OBP, personnel pa nga daw yung nagsabi na, dala po kami ng mga pagkain. Tapos may nagsabi, ibalik ninyo yung mga cellphone na ninakaw ninyo. Ninakaw daw. Kaya sabi nung Sergeant at Arms, no? Bigla-bigla daw siyang bumaba sa opisina. Sinabi na, saan yung ninakaw? Wala naman pala. Naiwan lang, ninakaw na. Tingnan nyo ang kasalulaan ng mga to. Ang lakas gumawa ng kwento. Tapos ito daw, siya ang may gawa ng stress niya. Tapos i-blame ang gobyerno. Diba? Kaya iwas siya. In connection with the same, I am sincerely and humbly hoping for the kind consideration of this honorable committee in excusing my appearance for tomorrow's hearing. Ayan, may certification pa yata ng doktor na ito. Antindi mga kababayan, ang daming sakit, lumabas ang sakit. This is to certify that Attorney Zuleika Lopez, a 50-year-old female patient, is currently admitted at our institution. Mental? She is being managed by acute stress disorder after presenting with difficulty in sleeping, anxiety, and intensive symptoms in the form of nightmares. Abay, ganun din yata ako Ha? Meron din ako nito siguro, no? Acute stress disorder. Baka batukan ako ng asawa ko nito. Anong pinagsasabi mo? Flashbacks and avoidance alongside a diagnosis of musculoskeletal strain of both shoulders to consider chronic adhesive capsulitis, spinal asymmetry of the thoracic spine, lumbar spondylosis, yung mga dyan, yung mga medical professional, ano ba yan? Ang dami po, ang daming sakit. At ako, 50 anyos din ako, pero wala yata akong ganyan. Yung lumbar, ano ba, DJ Byron, may ganun ka ba? Hayop mga kababayan, ang tindi. Talagang may sakit. Acute stress disorder. May disorder daw siya. Di i-order mo. Basta't makakalusot. Ay, nako. Eto pa. Talagang privilege si Lola Oo. Sabi sa politiko, air condition room,
readied for Sara Duterte aid at women's jail. Ay, ililipat yata siya sa women's jail. Pero, may kakampi po si Pusit. Oo. Si Leila de Lima, kumampi kay Pusit. Naawa daw si de Lima kasi sabi niya, bakit nyo naman i-transfer sa women's correctional? Hindi pa naman convicted yan. Ayun lang yung sabi ni de Lima. Naawa naman siguro siya kay Sulaiman. Wag naman yung i-transfer. I-drive nyo na lang. O kaya, dalhin nyo dun sa Iwahig para mas maganda. Baka mamaya to, sasabi nilang, for humanitarian reason, pwede po ba house arrest na lang? O di kaya medical arrest? Huwag ka naman ganyan, Zulaika Lopez. Nandun nga si Cassandra Ong eh. Si Cassandra Ong nga, hindi rin convicted, pero ni-request niya, doon na lang daw siya. Baka naman marami siyang kabesi doon. Sige na, nandun si Cassandra Ong, magchika-chika muna kayo, di ba? Grabe naman kayo, Di ba nyo? Bibigyan pa siya ng aircon, gagastusan siya ng gobyerno. Grabe. Yung pa-hospital niya, gastos ng gobyerno. Yung pa-aircon nito sa Bureau of si Katapang, sabi ni Katapang, just in case, meron na. Biruin mo, bibigyan ka pa ng aircon? Di ba? Grabe naman yan. May sarili ka pang kwarto. Grabe, privilege talaga mga kababayan at the expense of taxpayers' money. At the expense of taxpayers' money, siya po ay bibigyan ng aircon. Ay, ang sarap naman. Napakaswerte mga kababayan. Hindi ko mawari. Hindi ko mawari na napakaswerte naman ng babaeng ito. Mahal na mahal ng mga senador. Hindi maiwan ng senador. Kaya, privilege. Entitled. Baka nga naman lalong magkaroon ng disorder pag hindi naka-aircon. Diba? Ano pa ang ginawa sa kanya ngayon? Ha? Sige. Anong ginagawa mo, Ganito. Nagalit si Castro. After watching the video. Nagsinungaling eh. Sinabi, nag-barge daw yung bang pumasok bigla yung mga kumakatok, yung kakausapin siya, ninakaw ang cellphone. Anong ginawa ni Castro? Sabi niya, ABS-CBN, House extends detention for VP Sara Duterte's evasive and truthful aid. Yan ang kinagagalit ni Marcoleta. Yan ang kinagagalit ni Pusit. Si Marcoleta nag-aabogado kay Zulaika Lopez. Kung ano-anong sinight niyang mga binutatasan naman ng mga kapwa niya kongresista. Diba? Biruin mo, kongresista ka, para kang nag-aabogado doon sa isang na-contempt. Dapat wala na yung contempt niya kung hindi siya nagmaldita doon Kitang-kita sa video Tapos sabi nila, ganito kasi pinasok kami. Ninakaw yung cellphone namin. Balak yata akong tigiin. Wala naman. Napakagalang nga. Siya pa ang bastos. Sabi niya, you get out. Sabi niya ganun Wala man lang yung pasubali. Napakabastos. Ayan, nagalit si Castro. Diba? Ito po sabi, the House Committee on Good Government and Public Accountability has extended to 10 days the detention period for VP Sara Pusit Duterte's top aide Zulaika Lopez, who was previously cited in contempt over undue interference. House Deputy Minority Leader Franz Castro made the motion to extend the detention period, citing Lopez's supposed history of evasive attitude and lying. Ayan. Sabi po ni Representative Chua, noted Lopez has been evasive, uncooperative, and untruthful to the committee, saying the Vice President Chief Aide has requested for the OVP's confidential fund and had facilitated its liquidation and utilization. He added Lopez have also admitted removing several officials from the Department of Education even though she's not an official of the department. Kakahiya. Si Bato, nag-aalaga. Nakakahiya po. Biruin nyo, nakahiga lang siya sa bed at nakakausap. Siguro, iniindan niya yung likod niya. Sabi niya, scoliosis. Scoliosis naman pala, kasalanan ng gobyerno. Diba? Paano siya nagka-scoliosis?
At saka yung frozen soldier, nag-improve siya compared doon sa last night na hindi man lang siya nakagalaw sa katawan niya. Oh, hindi kasi sanay. Kailangan sa malambot na kama. Oo, sabi ni Bato. Si Bato naging doktor, naging CIA, naging yaya. Yan. Yan po yung pinapasahod nyo mga kababayan. Nag-aalaga lang ng evasive and truthful. Oh, ano yon? Ibig sabihin nun, sinungaling. Di ba? O, diyan po nagalit, no? Ito, nagsisik ng reconsideration si Pusit. Ha? Duterte, who had to take the truth oath before she was recognized to speak during the hearing, asked the committee to consider its decision, saying it is illegal. Oo. Sabi niya, you need to reconsider the extent of your detention. That is illegal in the first place. You ask the president why he accepted the resignation. Ha? Do not ask due process. Anong kinalaman dito ni Presidente? Sino yung nag-resign? Chief of staff mo yan. Anong kinalaman ni Presidente? Di ba dapat ikaw munang mag-approve ng resignation? Oh. Kung in-approve mo, anong magagawa ng Presidente? Di ba? Anong sabi ni Joel Chua? Told the Vice President to respect the panel's decision and advise her to raise her question before a court. Tama. I will go to court. Pero araw-araw you are depriving a person of her liberty. Oh, while I await. Eh di, mag-antay ka. Ano ka? Sino ka para diktahan sila? That is the decision of the committee as a whole. Sana po, respetuhin ninyo. Kung may remedy, pwede tayong mag-file ng relief sa court. Tama. Tinutulungan ko lang kayo, sir. Napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Hindi. Ikaw lang. At ikaw din ang nagpapahiya sa bansang Pilipinas because of your what? Entitled privilege, royalty attitude. Oo. Ayan. O, pati si Marcoleta nag-chime in. Ayan, nagpang-abot sila ni Paduano na naman. Oo. This prompted the panel chair to briefly suspend the hearing. When it resumed, House Committee Vice Chairperson Romeo Acop advised lawmakers to agree to disagree on the matter. O, ayan. Pero sa huling-huli, sabi po ni Kong Acop, kung may problema po kayo, pumunta po kayo sa korte, abogado po kayo, alam nyo po ang gagawin. So therefore, itong mga congressman, hindi po sila takot na harapin si Sara Duterte, gamitan sila ng mga constitutional rights sa korte. Alam po ng HOR ang trabaho nila. Hindi mo ba alam na bago nagsimula yung mga ganyang issue? Mga abogado rin yung kausap mo. Alam din nila ang mga pinaggagawa nila. Nag-usap-usap na yan. Meron ba tayong nilalabag na batas pag ginanto natin siya? Papalagay mo, hindi sila prepared? O ikaw, akala mo mababraso mo sila? O ikaw ang inutil? O di po ba, mga kababayan? Tapos, sinasabi niya pa mga kababayan, during that course of conversation, wala daw silang kakampi doon. No? Wala kaming kakampi dito eh. Naghahanap ng kakampi. Pinasok mo yan. Dapat pangatawanan mo yan. One-man gang ka eh. O yan. O yan sa ABS-CBN, sabi niya, wala kaming kakampi dito. VP Duterte feuds with lawmakers who detain her top aide. O, bakit? Pumasok ka dyan. Alam mo, pinasukan mong gera, dapat alam mo yan, handa ka. O, tapos maghahanap ka ng kakampi. Sino ka? Diba? O, sino ka? VP ka lang. Flower base ka lang. Oo, palamuti ka lang. Kaya wag kang magmalaki sa sambayan ng Pilipino. Ang naniniwala lang sa inyo ay baka wala ng 1% because of your demeanor. It is so bad. Worse. Di po ba? Worse sa worse. Burak na pag-uugali. Kasi ganyang kang pinalaki. Entitled. O, eto pa mga kababayan, etong masakit. Etong isang ito, na trabahante niya na ilang beses na pinahahanap. Pero at least kahapon, sabi nila, surrender na po kami. Nagpaabot po sila ng surrender pillar sa Kongreso. Ayan, tinanggap naman sila. O dapat pa rin kayong makontempt, kayong apat. Ha? Si Acosta, yung mag-asawang Paharda, at saka yung isa pa. O ayan, sabi dito sa GMA News lang 4 OBP members o 4 OBP employees have sent surrender pillars, sabi po ni Representative Chua.
Nakatanggap po sila, na-a-attend na silang 4. Buti hindi na lang pinalayas, no? Sino po yung 4? Si Limuel Ortonio, si Gina Acosta at yung mag-asawang Paharda. O kudos naman sa inyo, palakpakan! Pero dapat pa rin kayong makontempt, makulong. I-serve nyo yung 10 days, ha? O, dapat ganun kasi ilang beses po kayong inimbitahan. Kasalanan nyo yan, bakit kayo pumayag sa utos ng inyong BP na kayo ay lumayas? O, para sa akin, ayun lang po, ha? O now, ito pong isang ito, during the interpolation ng magaling na congressman, o tawagin na natin congresswoman. O, ito, pwede itong maging vice president. Ha? Pangulong Marcos, pwede mo itong maging vice president. Isa lang sa recommendation ko. It's either Erwin Tulfo or Congressman Luis Tro. Si Speaker, bayaan nyo na siya maging Speaker of the House. I like him there. Si Escudero, let him be there. Ha? These are the sensible people. These are the ones who extends their brain that works for the country. Ha? Naniniwala ang mga congressman, representative sa leadership ni SP. Kung ako lang, sa akin lang, kung ako lang ito, opinion ko lang, Congressman Luis Tro can be a VP. Si Congressman Erwin Tulfo can be a viable candidate for a VP. Erwin Tulfo supports our PBBM. No matter what. Yun paniniwala ko. Congressman Luis Tro will support PBBM. Opo. Kung pagpipilian lang, sakali lang wala na, na-impeach na si Pusit, mamimili po, magno-nominate po ang Pangulo and the chamber in the Congress will unilaterally vote. The highest vote becomes the Vice President. Hindi po yung line of succession. Hindi po. Ako lang sa akin lang pong opinion yan. Ngayon ko lang naisip. Eto, yung magaling na Congresswoman Luis Tro, nung tinanong na po, yung isang kawani, dyan po sa OBP, si Gina Acosta. O yan. Sabi dito, inamin po ni Gina Acosta, BP Sara ordered her to release Compi Fund to Colonel. Ayun. Yung pala yun. Sa isang Colonel. Remember, si Pusit, reserve officer yan. Colonel din. Bakit puro Colonel? Ha? Ang puro na napapagbubuntingan ng mga katiwalian. Puro Colonel. Ha? Yung dun sa Quadcom, Colonel Garma, Colonel ganito, si Colonel ganito, si Colonel ganito. Puro Colonel. Di ba? Pag kayo ay kolonel, wag na kayo magpasabit sa mga maanumalyang transaksyon o gawain. Kasi konti na lang, mahuhold na yung inyong 1 star eh. O tingnan nyo si Colonel Jim Fajardo, o na-promote, di ba? Magaling naman kasi na spokesperson, o di ba? Brigadier General na siya, 1 star na siya ngayon sa police. O ito, another colonel, sa kanya daw po nire-release yung mga confidential funds, sabi ng isang OBP executive. Sino yan? Special Disbursing Officer Gina Acosta, ito na, yung talagang nag-withdraw ng pira. Of the OBP said BP Sara Duterte, ayan, BP Sara Duterte gave the go signal for her, inutusan, to turn over 125 million pesos in confidential funds in 2022 to a military officer. Acosta made the testimony during the ongoing House panel inquiry on the budget dues of the OBP and the DepEd. Acosta said she turned over the 125 million confidential funds in 2022 to a certain Colonel La Chica. Hanapin nyo si La Chica. Baka nandyan naman, umaten ba si La Chica? Hindi ko natapos no? May approval po kay Ma'am Inday Sara. Nung tinanong po siya ni Congressman Luis Tro, ang laki nito, 125 million, binigay sa isang colonel. Luis Tro asked Acosta Anyo if she would have given the 125 million to La Chica without the approval of the Vice President. Acosta replied, hindi po. So meaning, pinagsabihan siya ni Pusit. During the same probe, Acosta said she finds La Chica trustworthy because she said security officer has the full trust and confidence of the Vice President. Trustworthy daw sa tingin niya kasi pinagkakatiwalaan daw ng bising Pusit. I trust Sir La Chica po kasi tinatrust po siya ng aking head office na si Ma'am Duterte.
Asked if she truly trusted La Chica because of the instruction of the Vice President. Yes, ma'am. Luistro then pointed out that presidential decree, PD pa to, panahon pa to ni Apo Lakay, 1445, provides that the disbursing officer cannot delegate his or her function, which was contrary to what Acosta did with the 125 million. She added such disbursement of public funds was unauthorized and that Acosta could face malversation of public funds due to negligence. Ano ang sagot ni Acosta? Acosta said she was aware of this but said her deference to her boss, the Vice President, prevailed. Alam mo naman pala, bakit hindi mo ipinaglaban ang nalalaman mo? Alam mo na mananagot ka pag ginawa mo yan. Bakit hindi mo sinabi yan kay Duterte? Di ba? Kita nyo yung kaguluhang ginawa ni Duterte sa dalawang opisina, sa DepEd at OBP? Winalanghiya niya po ang dalawang opisina na yan. Baka ganyan din ang gawain niya nung mayor siya ng Davao City. Sabi niya, alam niya. Pero with her deference to her boss, yun ang nagwagi. Binraso ba siya ni Pusit? Alam pala ni Acosta eh. Bakit ka pa rin sumunod? Dapat nag-resign ka na lang. Ha? O baka naman nagka-porsyento ka sa 125. Kaya ka na lang umoo o tinret ka ni Pusit. Sabi mo totoo. Na naig po ang aking belief na may trust po ako. Ayun! Because of trust, you violated the PD 1445. Ngayon, yari ka dyan. Negligence. Malversation of public funds due to negligence. Nawala sa iyo ang pera, pero ikaw pa rin ang mananagot because you violated the PD 1445. Nanaig ang iyong trust. Maraming nayayari dyan, mga kababayan. Kay La Chica, dahil authorized po siya ni Ma'am Sara Duterte, yan. Nakakahiya po. Wala po kong alam kung paano i-implement ang confidential activities. Si Sir La Chica lang po ang may alam. O wala ka palang alam, ba't ka pa nandyan? Ba't hindi ka na lang nag-resign? Sana hinire na lang si La Chica para siyang maging special disbursing officer. No, di wala ka pang kaso ngayon, kakasuhan ka dito. Nahuli ka, oh. Sabi mo, alam mo, you are aware of that PD 1445 na hindi pwede na i-delegate ang function mo sa ibang tao at pinanghahawakan mo ang ₱1,000,000. Yun ang sabi diyan sa PD. Pinalabas ni Kong Luistro. Walang ibang pwedeng makapag-disburse niyan kundi ikaw. Yan ang function mo. Why? Because you have trusted your Vice President na hindi mo, siguro hindi mo alam ang magiging consequences or nabraso ka. Diba? Sabi mo totoo kung binraso ka. Diba? At hindi mo pala alam i-implement ang confidential activities. And why? And at the same time, why are you being hired as SDO? O after her testimony, nilabas na siya dahil tumaas ang kanyang BP. Dinala po siya sa veteran. So, dalawa na sila doon. Yung isa, ang bantay ang senador. Baka paghahatian nila ngayon, isa si Bato, saka si Bongo. O, gawin yung tatlo para si Aimee nandun din. Ha? Sabi dito, Miss Gina is currently tumaas nga po ang BP niya eh. Sabi ni Fernandez eh. Nabasa ko sa isang article. Dahil alam niya, nung narinig niya siguro that you are liable for malversation of public funds due to negligence, ayun, nawindang na siya. Doon niya lang na-realize, oh man, I'm gonna go to jail because I trusted the Vice President. Oh, hindi kayo mapoprotektahan ng busy ninyo. Ano ang sabi ng Pangulo? The rule of law. Mananaig ang batas. Yan ang Pangulo. Hindi niya pwedeng brasuhin itong mga to. Anong gusto ng Duterte? Tulungan sila ng Pangulo, saklawan ang mandato, ang trabaho ng legislative? No way. Alam ng Pangulo yung sinasabi nilang co-equal branch of government. The rule of law must prevail. Managot ang managot, makulong ang makulong. Yan. Hindi ko pwedeng brasuhin yan. Ano ako? Authoritarian? Hindi. Sige na, magsabi na kayo ng katotohanan, but all fingers points to the Pusit Vice President. Siya lahat
ang nag-orchestrate nito. Buri mo sinabi na ni Kong Liwistro, PD 1445. Walang ibang makakapag-disburse niyan, ikaw lang. Pero binigay mo Because of you trusted the pusit. O ngayon, magpakapusit kayo dyan. Ex-DepEd exec says, 4 million to 6 million in confidential funds released weekly. Pero inyo, million every week ang binibigay niya sa security officer. The SDO officer of the Department of Education under Pusit on Monday told the House Committee on Good Government and Public Accountability that he, sino to? He, si ano pala? Si Paharda, stand corrected. He, special disbursing officer din tong si Paharda, yung lalaki, si Edward, release 4 to 6 million a week in confidential fund to a security officer designated na naman, ni Pusit. Grabe mga kababayan. He told the committee he would withdraw 37.5 million from the Lambang, the Philippines branch at the DepEd and release the funds in... Iba naman ito. Kanina sila Chika sa OBP. Ito naman, si Kernel na naman. Anak ng tokwa. Ano meron sa Kernel? Ang alam ko lang Kernel yung sa mais Diba? Kernel pala. Colonel Dennis Nolasco naman. Yung isa, La Chica, ito naman, Nolasco. Tragis ng mga ano ito, nakakahiya naman to. Nolasco, he said, was the security officer designated by certain Colonel La Chica of the BPSG. Ayun. Yung kanyang security officer. Biruin ninyo. Sila pala. Tapos isisisi sa Marcos admin. Sa security officer lang po ako nagdi-disburse niyan. Wala na pong iba. Hindi po yung buong 37.5 million binibigay sa kanya. Mostly weekly po yan. Weekly po, nagre-range po sa 4 to 6 million. Wow, ang laki mga kababayan. That's where your taxes are being expended. Sabi rin ni Paharda dito, as for details on how the confidential fund was spent, Paharda said it was Nolasco who disbursed the confidential funds. Kung sa OBP sila Chika, ito naman pala sa DepEd si Nolasco. Hindi po ako ang expert diyan, si Colonel Nolasco po. Siya po kasi ang gumawa niyan, siya po ang gumawa niyan. Yan. Patay tayo. One Rider Party List Representative Raj Gutierrez asked the Commission on Auditor if it will be correct to say that the Special Disbursement Officer may not delegate his or her duties disbursing funds as provided by PD 1445. The same kay Acosta. State Auditor Gloria Camora replied, yes po, Mr. Chair, since yan naman po yung nakapirma sa certification. Patay kayo. Yari na. La Chica and Nolasco, mga pinagbigyan ng pera ni Acosta at Paharda respectively. Kaya ngayon, ayun, yari kayo. Makakasuhan kayong malversation of funds due to negligence. Sabi ni Luistro, sa pagkakaintindi ko. Ayan po, yung last article na Sara Duterte staff member falls ill after house inquiry on Compi funds. Ayan. Tignan nyo, nakakawawa naman siya. Sino ito? Di si Acosta. Kaya galit na galit si Pusit kung ano-anong pinagsasabi. After that, na pamilya Marcos daw po ang nagpapatay kay former Senator Ninoy Aquino Jr. Nako, Diyos mio, mga kababayan. Nagkasakit na po lahat sila kasi nung nalaman niya, malversation of funds due to negligence. Walang karapatan yung dalawang kernel, respectively, sa dalawang opisina na sila ang tumanggap ng pera. Sila ang mag-disburse. Dapat sila Acosta at Paharda Edward. Kaso sabi nila, wala po kaming alam sa mga confidential activities. Sino nag-designate nun? Si Simenet Pusit, mga kababayan. So, in totality of this, ito ang nambraso. Ito ang orchestrator of everything ng katiwalaan sa dalawang opisina. Pero, nagtatago sa likuran ng mga empleyado niya. Hindi siya mag-testify. Nag-oath nga siya pero to depend daw yung mga empleyado niya. Sino? Wala, supalpal siya. Ba, mga kababayan? Etong si Pusit.
ang malaki ang pananagutan. Siya ang mastermind. O kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.